Bye, te. Kirain natin kami ni ate. So guys, palaging nag-stop yung train. So finally, nasa Redfern na kami. Tapos next Central. I'm a little bit worried na, actually. And now, kahit nasa Redfern na ang tagal, sobrang tagal. Naiyak na ako. Char. Ilang oras na kami dito. Mag-1 hour na. Cramming na ito mamaya. Oh, thank you. Hi. You will see yourself in YouTube. We're almost there. Yeah, finally. Oh, there's a lot of people. It's crowded, isn't it? Central. Yeah. So, ayan guys. We're going to platform 23 dito sa Central. Yeah. So, sa mga magko-commute, this will be your guide. Daming tao dito. So, nandito na kami sa train papunta sa International Airport. So, we're here. Oh my gosh! Ano oras ba yung 8. Grabe, ang daming tao ngayon. Hala, ang daming bumabiyahe. So, ito yung flight ko, Vancouver, 2025. 8:25 p.m. So, actually, 6 p.m. na. Hindi pa ako nakapag-check-in. So, iparap ko muna ang aking mga, dito. Yan. May lock yan. Wala kong lock eh. Hindi ko nilock. So, guys, ito na yung pinarap ko. This is $18 here sa Sydney. And yan, buti na lang may ako clothes. Yan. Ito yung palatandaan ko. So kung sino mang gustong magnakaw ng maleta ko, makikita lang nila dito is puro labahan. Magsisisi lang sila sa buhay nila dahil wala silang mapapala. Puro labahan. Mga mababahong labahan ko. So dito, nagsa-self-service passport. And right after that, ayan, nakikita ko na ang parking flight. So, ganyan. Ako muna na uy, picture mo, big ko lang. Ang dali lang. Grabe, ang dali lang. One for you, one for them. Ang bilis. So dito, binayaran ko muna ang aking baggage fee, which is amounting to $300 Australian dollar. And now, dito na tayo sa bag drop. Okay, naging 31.9. Nasaan yung mga damit ko? So, di ba pinarap ko na ang aking suitcase kanina? Ngayon, ayaw mag-proceed dahil ang timbang niya is 32.04. So, dapat exactly 32 talaga or pababa. So, ang ginawa namin, binutasan namin dyan sa gilid at saka so, nagkuha kami ng damit para mabawasan yung timbang ng aking maleta. And ayun, nadampot namin yung ibang labahan. Mga damit ko. Beb, mag-withdraw man ako. Tapos magpa-change ako ng currency. Tapos mag-coffee tayo. Doon ka na kaya magpapalit. Baka mas mura doon. Tumahal doon? ko eh. May baan ka naman na. Sige. Doon na lang, no? Sobrang strict ng computer. Beb, sobra pa naman yan. Ang daming tao ngayon. We're here. While waiting sa time. May lock ko. And then later, magko-coffee muna kami. Then kakain. Now, maghanap kami ng kapihan. Grabe, ang ganda ng airport dito sa Sydney. Nakakamiss.
Pero actually, hindi pa talaga nagsisink in sa isip ko na aalis na ako or pupunta na ako ng Canada. As in, wala. As in, like, parang empty lang yung feeling ko. Just normal. I don't know. Hindi ako excited. Hindi ako takot. Basta empty, ganun. Hindi ko ma-explain. Wala. Yeah. This is what dreams are made of. Hi, Beb. Nagpudya ko kaya ako na bak... Hi, Beb. Winter na sa Canada. Canada! Anong gusto niyo? So, nag-order na kami ng... Thank you. Beb, may idea na ako. Yung sobra sa baggage ko. Ay, Ano? yung sobra sa baggage ko, suotin ko na lang. Oo. Medyas lang yun eh. Tapos tanggalin mo na pag nasa airport ka na. So, guys, we're having coffee. Hi! Hi, Ben! Hello! Where's your coffee? And, look, ang ganda ng view namin. So, that's our view. And guys, ayan na, nag-backing ng airplane ko. Pero ako nandito pa, nagpa-coffee-coffee. 7:30 na. Ow. Hi guys, update. So, CR muna ako saglit. And then, after, punta na ako sa migration. So, pretty naman ito. Tapos, parang tinatalaban ako ng kaba. Pinakabahan ako. Through my fingers all the time I try the feeling in it slipping through my fingers. So, yan. Dito na tayo sa gate 10. Okay na. Open na, guys. Bye, Sydney. Thank you for 1 year and 3 months. So, nandito na ako sa loob, guys. And as you can see, sinuot ko na yung puffer jacket ko kasi pagdating ko dun sa Canada, winter na and sobrang lamig na. Pero ngayon, naiinitan ako. Maling desisyon siya. Naiinitan ako. Kaya tinitiis ko lang pero baka mamaya lalamig din to ng sobra. Siyempre, grabe ang suot ko. Pang-apat na damit na to. Double-double to sa loob. Siyempre, dinubol-double ko kasi puno na yung malita ko. Oh. Parang kung gusto akong may TV. Buksan mo dito. Meron din ito. Parang small packet. Buksan natin. Tingnan natin ano yung oh. Ay, wow! Ito yung gusto ko. Yeah, this is perfect. Kasi yung mga toothpaste ko nasa taas. Ang hirap yun na. Ang hirap kumuha. Aanuhin ko pa. Magbusat-busat pa ako. What's this one? Face mask. Oh, ano? Pangtulog. Kung ayaw mo nang mailaw or something. Yung mga sasakit ang tenga. Lalo na ako, sobrang sumasakit yung tenga ko. Sobra. Lalo na pagpataas or pababa yung plane. Siyempre, meron din silang kumot. Pero, mamaya ko na ito gamitin kasi naiinitin ako sobra. Ikaw ba naman nagpa-for jacket? Lubat na ako, so naghahanap ako ng pwede na ma-chargean ng USB. So, 8:30 PM nga pala yung flight ko dito sa Australia. Tapos dadating ako sa Canada bukas. Today is February 19. So, dadating ako sa Canada February 19, 3:25 PM. Guys, I'm super low pa. Wala akong ma-chargean kasi USB pala. Oh my gosh. Ang ganda ng upuan ko. Wala akong katabi. Diba? Tapos nasa window seat. Alis na. Antok na ako. Wala pa akong tulog since kagabi kasi nag-work ako, diba? Tapos pag-uwi ko nag-asikaso. By the way, I'm watching this movie.
everyone! So update, nandito na ako ngayon sa Vancouver. Sa Toronto pala ako pupunta. So later, may flight na naman ako later. Papunta sa Toronto. So makakarating ako bukas. So kunin ko muna yung aking baggage. Tapos later, punta ako sa immigration. So nilagay ko siya sa cart. Yung dalawa kasi sobrang bigat. Para di ako mahirapan. So guys, tapos na. Galing na ako sa immigration. And I got my, ayan, my sealed na. My work permit. So guys, tapos ko nang na-bag drop yung aking baggage. And then, so later pa yung flight ko, mga 10. So nasa 4 pa ngayon. So labas muna ako. Yan yung sabi ng officer, magala-gala daw muna ako. Kaya ito, lalabas ako. Hi everyone, it's me again, Sweet. So update, nandito ako ngayon sa Vancouver. Sa labas ng airport. Ang lamig. So, ayan, i-share ko sa inyo yung aking immigration experience dito. So first, nung galing ako sa Sydney, papunta dito sa Vancouver. So sa Sydney, yung kung ano yung usual na gagawin nyo pag babiyahe kayo. So hindi ako in-interview ng immigration or something doon sa Sydney. And also self-service yung pag-check-in o sa mga baggage and sa aking flight. So lahat-lahat. So like walang problema. So pagdating ko dito sa Vancouver, pinapunta ko sa immigration officer. So yung aking experience sa immigration officer dito sa Vancouver, hiningi lang nila yung aking mga papers, yung documents na binigay sa akin ng IRCC, ng immigration na kailangan kong i-present, including my passport. Then, after that, nag-wait lang ako. Yun, nag-wait. Tapos, yun, binasa ko yung mga papers. Tapos, nabasa ko pa na yung papers na daw, basta ang decision daw is nakadepende sa officer. Like, kanina ko pa nabasa. Tapos, tapos yun sa isip ko, oh my gosh, sana hindi ako pahirapan ng officer ito. Pero, yeah, actually, hindi naman talaga ako pinahirapan. Tapos yun, after, umupo lang ako, hiningi niya lang yung papers ko. Nag-check lang siya doon, tapos ako nakaupo lang. Tapos after ilang 5 minutes, tinawag niya ako, tapos binigyan niya ako ng, yung naka-sealed na open work permit ko. So yun lang, as in, yeah. And also, yung iba kasi, chinek pa yung nila, hand carry. Pero ako, yung naka-assist sa akin, hindi na niya chinek yung aking mga baggage or hand carry, like you're good to go. Yun lang. And also, pagpasok mo sa immigration officer dito, walang katao-tao, like tapos sila parang nakakatakot tingnan kasi parang mga police, yung mga uniform nila napaka stand look talaga, like intimidating. And also kaming mga in-interview ng immigration, lang kami, 3. Imagine that, 3 lang kami. So yung una, yung babae ako, tapos yung isang lalaki, basta iba't ibang lahi din yung iba. Tapos yung babae na nauna sa akin, chinek yung mga gamit niya, hand care and everything. Tapos yun, next ako. So yun lang. And now currently, pupunta ko mamaya sa loob mag-coffee. Tapos yun. And i-share ko sa inyo, guys. I am super duper grateful. Grabe. Yung mga friend ko sobrang amazing. Binigyan pa nila ako ng pocket money na 200 CAD. Hindi AUD, kundi Canadian dollar. So, yun yung gagamitin ko dito kung may kailangan ako. And also, nung nasa airport na ako, di ba wala akong charger? Meron akong like connector. Yun. Tapos, USB yung USB, yung saksakan nila doon. So, hindi ako maka-plug kasi yung sa Apple charger ko is Type-C. Yun, na-worry talaga ako kasi di ba shutdown na yung phone ko. Then, may tumabi sa akin na matanda. Friend siya. So, hindi siya masyado nakaintindi ng English. Tinaray ko siyang mag-sign language na
Yun, is your phone, ano, can I borrow? Pero in a polite way, very polite, very, very, ay, tapos with smile, smile and everything. Tapos hindi siya nakagets. Then, sa kabilang row, may lalaki na Korean. Tapos yun, parang nag-gets niya. Tapos siya na mismo nag-offer. Tapos yun, inabot niya yung, ano, yung charger niya na pwede kong magamit. Tapos yun, sobrang bait, no? Yun, grabe, no? Ang babait ng mga tao, yung mga friend ko, sobrang bait as in talaga. Amazing. Diyan ako na-amaze. Wala akong masabi kasi ang daming talagang mababait na tao sa totoo lang. Kaya hindi ako natatakot na pumunta sa kahit saang lugar, mag-isa. Pumunta ako sa Canada, Australia, or kahit ako lang mag-isa saang lugar yan or anywhere. Hindi talaga ako natatakot kasi naniniwala ako na sa sobrang daming mababait na tao na pwede mo maging family, new family. Ganon. Alam ko sa sarili ko na hindi ako mahihirapan. Tapos yun, alam nyo ba itong winter jacket ko? Nagamit ko to last sa sa Australia. Winter doon sa Sydney noong mga June. Tapos hanggang natapos na yung winter, hindi ko pa nalabhan hanggat sa kailangan ko nang pumunta dito sa Canada. Syempre, kailangan ko itong gamitin kasi ito yung pinaka-the best na puffer jacket ko. And, yun, hindi ko pa nalabhan. Madumi pa nga eh. Nahiya na ako. Don't judge me, guys. Pero kung gusto niyo akong i-judge, sige, kere lang, okay lang. Deserve ko naman. Sorry na, busy kasi ako. Pero pagdating ko, pagdating ko or maayos ko mga gamit ko, laban ko agad to. Kasi naawa ako. Favorite jacket ko pa naman to. So guys, nanigas na yung kamay ko sa sobrang lamig. Balik na tayo sa loob. Lumabas lang talaga ako kasi naiinitan ako sa loob. Tapos naka-puffer jacket pa naman ako. So naiinitan ako ng sobra. Kaya sabi ko, try ko muna maglakad-lakad. Try ko tingnan yung mga view dito sa labas ng Vancouver. Pero ngayon, naninigas na yung kamay ko. Let's go inside na. So guys, I'm here upstairs in level 3. So let's find some food. So this is the airport of Vancouver. Hi. Meron kayong rice dito? I want rice. Alam niyo naman, napaka-rice eater ko. Alam niyo, nung nag-process ako ng papers ko papunta dito sa Canada, halos everyday nagtitingin ako sa paligid kasi feeling ko pag nakakita ko ng ganito maple, it's a sign na makakapunta ko ng Canada. Guys, look. Yeah, I found rice. Sabi ko sa'yo, hindi ako mabubuhay kung walang rice. Hey. And also, nag-water ako. Diba palagi ako nagko-coke? So, healthy lifestyle ang atin yung ngayon. Kunwari healthy. Okay, let's eat. I have to eat muna. Hi everyone, update. So, nandito ako pa rin sa Vancouver, just waiting. So, share ko lang. Alam nyo, ang ganda ng sky kanina, yung color lavender. Grabe. Sobrang na-amaze ako. Sobrang ganda ng view, lalo na sa personal. Like, oh my gosh. Ay, ang ganda talaga. Naalala ko tuloy nung bata pa ako. Grabe. I can't believe. Alam niyo noong una, nung bata pa ako, hindi ba, like 11 years old pa lang ako, nagta-travel na ako noon sa Davao City. So, yun yung first time na nag-travel ako papunta sa city. So, kasama ko yung ate ko. So, di ba, ang pag-travel ko dun is bumibili kami ng gulay. Nangungumpra. Nagbibili ng wholesale na gulay. Pero province kasi yung sa amin, sa Barabo, Surigao del Sur. So, yun. Sumakay kami ang sinasakyan namin, yung forward, yung malaking sasakyan pang travel. Yun, dun kami natutulog sa loob. So, sobrang excited ko sa first day. Sobrang excited ko na makita yung Davao City. Hindi ako natulog, as in. Tapos yun, agad na pagdating, nung nag-park na yung sasakyan,
Yun, lumabas agad ako. Tapos, o yun, mga 5 a.m. yun. Lumabas ako, tiningnan ko yung city. Ah, ito pala yung Davao City. As in, sobrang excited ko. Sobrang happy ako. Yung feeling na first time mo nakita yung city, yung lugar na yan. Tapos, ang ginawa ko pa, kasama ko yung ate ko, tulog pa yung ate ko. Bumaba ako. Naglalakad ako, straight lang ako ng sobrang lakad, ng sobrang layo para tingnan yung mga building. Tapos maya-maya, binabalikan ko lang, sinusundan ko lang yung way ko kahit sobrang layo ko na, basta nag-straight lang ako. Kasi pag liliko ako, patay, baka mawala ako sa city. Tapos yun, straight lang. Tapos sinusundan ko lang yung, ilakaran ko. Kasi sobrang excited talaga ako. Gusto ko i-feel yung lugar, anong meron, anong bago, anong feeling sa city na yun, basta ganun. Tapos, yun, sobrang amazing lang kasi ngayon, yung 5 a.m. na pagising ko, na siya, like, iba na. Noon na sobrang excited ako ng time na yun kasi iyak ako. Tapos ngayon, Canada na. Diba? Tapos, sobrang layo na. Tapos dati, Australia pa. Dati, last time, Australia. Tapos ngayon, Canada na. Like, ang layo na narating ko. Naiyak na ako, guys. Tama na. Ayaw ko magdrama. Sorry. Basta, hindi ko magagawa lahat to kung hindi dahil kay God, kay Jesus, sa kaniyang guidance sa buhay ko, sa kaniyang mga plano. Wala talagang imposible kay God. All the glory and blessings belongs to Him alone. Sa Kanya lahat ng meron ako dito. Sa Kanya lahat. Walang sa akin. Siya ang gumawa ng lahat na to. Hi everyone! So update, boarding na ako. I'm going to Toronto. And yan, kakatapos ko lang dun sa, yung sa security checking for hand carry. Besh, ang dami kong makeup na natapon, Besh. Grabe, pero hinayaan ko na lang, okay lang. Kasi, ang dami kong makeup. Hindi kasi yun siya na hindi siya naharang sa Sydney. Pero meron din ako ang dami ko ding naharang sa Sydney. Okay lang, kasalanan ko din naman kasi punong-puno itong hand carry ko. It's my fault anyway. Parang expected ko na. Hindi ko kasi hindi ko alam kung ano yung i-give up ko. Kaya ayun, sila na lang nag-decide anong gusto nila i-give up. Hinayaan ko na lang sila. So here, nandito na ako waiting sa B16. So update, ayun, ang daming mga gamit, mga makeup na naharang ng mga officer. Sinagaganda-gandahan ang atin yun. Pero okay lang. Hindi naman ako na-hurt kasi alam ko na material na bagay lang yan. Alam niyo guys, pag may nawala sa akin na material things, for example, or kahit mga makeup ganun, or pinilit ako, hindi ako na-iirita, hindi ako nagagalit, hindi ako nasasaktan, wala lang sa akin kasi material things lang yan. Ang importante yung para sa akin, pinaka-importante talaga is safe yung mga mahal natin sa buhay. Ganon. Kaya hindi ako naapektuhan. Hi everyone! Dito na ako sa Toronto. And alam niyo ba, amoy pagkain. Parang adobo yung bumungad sa akin. Ang bango. Gusto ko mag-Jollibee dahil may Jollibee dito. Wow, grabe. Ang tahimik. Toronto Airport. So, kunin muna natin yung aking baggage. So, waiting na lang for my baggage. So, ayan na guys. Punta na tayo sa exit. Ang bigat. Sobrang bigat. Buti na sanay tayo sa magbuswat ng mabibigat. So, ngayon, hinahanap ko na lang ang sorte. Ang sorte is exit pala. So, kanina pa ako basa kung saan yung exit. Na-memorize ko na ang sorte. Sorte, sortong, borongwang. So, bye guys! Thank you so much for watching. Please don't forget to like and subscribe. So, wait na lang ako sa Uber. It's freezing outside. Oh. Yeah. Sa labas ng Toronto.